Purihin natin mahal na Panginoon, maminamahal. Tayo po yung manalangin bago sa ating pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Let us pray. Hallelujah. Upang pagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, through the leading prayer of beloved Honorable Evangelist Wildy Almeida, narito kami, mahal na Panginoon, sa oras na ito. Ito sa puso nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa lahat ng unang yung tunay yung banal na gawain na natapos higit sa lahat, sa pagkilos na yung matamis at banal na presensya. Patunay lamang na ikaw ay lagi namin kasama, mahal na Panginoon, sa tuwing kay aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At sa oras na ito, sa iyong pag-aaral ng iyong banal na salita, sa ganang akin, wala po kong magawa, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking labi at buksan mo puso at pag-unawa ng lahat ng aking minamahal ang mga batid na narito, especially ang mga baguhan, and to all the live webcast viewer, O God. Hallelujah. Bless us, O God. At sa unang panalangin namin minamahal, ginagalang mga pastor, sama-sama namin sinasaway lahat ng mga hadrang, demons of hindrances, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint toward God in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Makabalik po kayo sa inyong kinaupuan. At bago po lahat, ang aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, ay wala pong iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Amen. And I will give double honor and respect to dearly beloved and honorable Evangelist Wildy Almeida, and always treasure the blessed memories and teaching of dearly beloved and honorable St. Pastor Linus Almeida, and all the beloved Almeida family, the beloved children po ng ating beloved parents in the Lord, and to all my beloved co-preachers, to our beloved co-workers, at sa ating to my beloved ates po na naka-assign sa ating Sisters Information. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon at sa lahat po, mga minamahal ng ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal sa lugar na ito ng Pampanga Outreach, mga minamahal, purihin na ating mahal na Panginoon, to all beloved newcomers, mga minamahal, most welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! At ganoon din po kayo nagpapaabot ng magandang hapon, mga minamahal sa aking kapwa mga ngaral, sa nangasiwa po sa lugar na ito, ating beloved brother Marcelo, to my beloved co-preacher, Marcelo Pacton, mga minamahal. Purihin na mahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Kindly read it in the book of 1 Samuel chapter 16, verse 7, 10, and 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Samuel, ang kabanata 16, o 16, 7 at talon sa 11. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kaniyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat ng anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. At narito, siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pagkatan po natin, mga minamahal, ating pag-aralan na guard your heart. Amen. Ingatan ang ating puso. Sabi dyan sa ating binasa, mga minamahal, ang Diyos daw ay tumitingin sa puso. Amen. Lahat magsabing amen. Dahil noong mga panahon, mga minamahal, na si Haring Saul ay gumawa ng kamangmangan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos ay nagalit, mga minamahal, sa kanya at pinalitan siya ng mahal na Panginoon bilang hari sa bayang Israel, mga minamahal. Amen? At nung panahon na yan, mga minamahal, inutusan ng mahal na Panginoon si Samuel na pumunta doon kay Jesse o kay Isay, mga minamahal. Sapagkat naroroon ang isang tao na ayon sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon ay gagawin niyang hari sa bayang Israel, mga minamahal.
At nung dumating sa angkan ni Jesse si Samuel, mga minamahal, ipinresinta agad ni Isay o ni Jesse, mga minamahal, ang kanyang isang anak. At dapat babasbasan na ni Samuel, pero ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong tingnan yung kanyang kataasan, yung kanyang bisig, mga minamahal. Sapat ang sabi ng mahal na Panginoon, ang Diyos daw ay hindi tumitingin sa panglabas, mga minamahal. Amen. O sa katangian ng tao, mga minamahal, na mayroon siya sa kanyang panglabas, kundi ang puso ang tinitingnan ng mahal na Panginoon. Dahil sa totoo, kung ano yung ating ipinamumuhay, mga minamahal, kung ano yung ating pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, magmumula yan sa ating mga puso, mga minamahal, at yun ang ating magagawa sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon na may perpektong pagganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya sabi nga dito, mga minamahal, sa Gis, sa 7 anak ni Jesse, mga minamahal, ay dumaan sa harapan ni Samuel. At lahat ng iyon ay wala doon ang isa sa mga nais piliin ng Diyos o lalangisan, i-anoint ng mahal na Panginoon para maging hari. At tinanong siya, wala ka na bang ibang anak maliban sa mga ito? At ang sabi, mayroon si David. At siya'y, anong ginagawa ni David? Siya po ay nagpapastol ng tupa. Amen! Kung titingnan natin, mga minamahal, napakababang kalalagayan. Pero ang Diyos hindi tumitingin sa anuman ang ating kalagayan. Amen. Kung ano yung ating pusong mapagmahal sa Diyos, pusong masunurin at umiibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil si David, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat ng umaatake sa tupa na kanyang inaalagaan, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng kanyang kamao, ang oso at mga leon ay kanya pong napapatay ito. Amen. Saan galing kapangyarihan yan? Walang iba kundi sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sa Diyos na kanyang sinasamba, pinupuri, araw at gabi, mga minamahal, sabagat nakita ng mahal na Panginoon, ang puso ni David, mga minamahal, ay may babang puso, pusong masunurin at totoong umiibig sa mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng pagsubok na dinaranas ni David, during the time na hindi pa man siya hari, mga minamahal, sa kanyang papastol ng tupa, mga minamahal, ni minsan, hindi siya pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya nga sabi, mga minamahal, ng Psalms chapter 33, verse 13 and 15, kindly. Dito po sa mga awit, Kabanata 33, ang mga talata po ay 13 hanggang 15. Dito po tayo sa 13. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang sabi diyan, mga minamahal, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng anak ng mga tao. Amen? Kaya nga, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag nating isipin na kung minsan tayo po ay nakakapagkubli. Amen? Sa tao, pero sa Diyos, hindi po tayo makapagkubli, mga minamahal. Amen? Ang puso natin, ang ating katauhan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi pa natin iniisip, o wala pa sa ating puso o sa ating kaisipan, alam na ng mahal na Panginoon ang lahat ng bagay sa buhay natin. Amen. Kaya kung sa panahong ito, nandiyan ka sa pagsubok, andiyan ka sa trials, andiyan ka sa anxiety, alam ng Diyos yan, mga minamahal. Amen. Ang titingnan ng mahal na Panginoon, ang iyong puso, kung sa kabila ng pagsubok, paano ka nagsusumikap na maglingkod sa mahal na Panginoon. Sa kabila ng kawalan, mga minamahal, paano ka nananatiling naglilingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. At yun ang tinitingnan ng mahal na Panginoon sa atin. Dahil maraming Kristiyano, mga minamahal, kapag minsan sagana na sa lahat ng bagay, sa pagpapalang material, mga minamahal, malusog ang kanilang pangangatawan, mga minamahal,
nagpapabaya sa kanilang espiritual. Amen. Amen. At yun po yung nakalulungkot na bagay, mga minamahal ko. Sapagkat, mga minamahal, walang ibang pinakamahalaga sa lahat, kundi ang ating kaligtasan, mga minamahal. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya hindi dapat mabaling sa mga material na bagay, mga minamahal, ang ating isipan, ang ating puso, ay hindi mabaling sa mga bagay na makasanlibutan, mga minamahal, dahil habang tayo po ay pinagpapala ng mahal na Panginoon, dapat ang mga totoong Kristiyano, ang totoong nagmamahal sa mahal na Panginoon, totoo ang kanilang pusong umiibig sa Diyos, nagiging mainit sa araw-araw na kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng 14, mula sa dakong kanyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat ng nananahan sa lupa. Amen. Ngayon, mayroon ba tayong maipagkubli sa mahal na Panginoon? Wala, mga minamahal. Amen. Kaya yung mga Kristiyanong akala nila sila'y nakakapagkubli sa mahal na Panginoon, wala po tayo maipagkubli sa mahal na Panginoon. May kubli sa Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya minsan nakakalungkot, ilang Kristiyano bumilang na ng taon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Marami pa ring question sa kanilang puso't isipan. Marami pa ring agam-agam, mga minamahal. Tandaan niyo po, kapag ang kalooban ng Diyos ang sinusunod natin ng ating buong puso, walang anumang agam-agam sa ating puso't isipan. Sapagat alam natin lahat na nangyayari, mabuti man o masama sa ating buhay, lahat yan ay nagkakandalakip-lakip para sa ikabubuti. Lahat magsabing amen. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil kung papansin natin mga minamahal sa buhay ni David, hindi po biro ang tinahak niya bago siya gawing hari ng bansang Israel, ng bayang Israel. Amen? Dahil during the time, nung siya'y langisan ng ating pinakamamahal pa yung true prophet Samuel, mga minamahal, dumating ang pagsubok sa Israel. Hinamon sila ni Goliath, isang higante. At alam po nating istorya na yan. Amen. Kung tutusin, napakalaking pagsubok sa bayang Israel, mga minamahal. Subalit salamat sa Diyos, sabagat mayroong isang anak ng Diyos na ang kanyang puso'y tapat, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Anong sabi ni Goliath? Kung sino man ang makalalaban sa inyo at makatatalo sa akin, kami at ang mga Palisteyong ito ay magiging alipin ninyo. Pero kung matalo namin kayo, kayo at lahat ng inyong bayan ay gagawing alipin ng mga Palisteyo. At ang inyong mga tahanan ay gagawing tumihan. Wala makalaban, maging ang hari nilang si Saul, hindi kayang labanan si Goliath. Isipin mo yan? Ay kung tutusin, pinili din si Saul na mahal na pa yung maging hari. Pero hindi yun ayon sa talagang kalooban ng mahal. Hindi yun ay request nila sa mahal na Panginoon. Nung panahon na halos sa 450 years na walang naghahari sa kanila, walang ibang inilagay lamang ang mahal na Panginoon sa bansang Israel, kundi mga hukom, mga judge, mga minamahal. At hanggang sa dumating si Samuel, pero dumating ang time, ang mga Israelita parang naghanap ng hari. Pero dahil ang Diyos ay maibigin, mga minamahal, ano ba ang ating request, ino-honor ang mahal na Panginoon bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Pero minsan nakalulungkot, minsan binigay na yung request natin, tayo naman, yung ating mga pangako sa mahal na Panginoon, nakalimutan na natin. Amen? Kaya nung time na yon, mga minamahal, hinahamon sila ni Goliath. Walang tumanggap sa hamon. Ang musmos at batang si David ang humarap. Sabi niya, ako ang haharap dyan. Napaka-bata nung panahon na yan ni David. Pero dahil ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal at pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niya, mga minamahal ko, siya'y pagtatagumpayin ng mahal na Panginoon. Amen? At nakita ng Diyos ang puso na yun ni David, mga minamahal, na may tapang na handang sungin ang panganib, mga minamahal, dahil kung sakali siya ay matalo, ang buong bayang Israel, ang mga Israelita ay magiging alipin ng Palisteo. Subalit, hindi pinahintulutan ng Diyos yan, mga minamahal.
sa pamamagitan lamang ng isang sandata na imposibleng maipanalo niya ang kanyang laban kay Goliath, mga minamahal. Anong sandata yon? Sling? O kung sa madaling salita ay terador. Di ba? At sa kapirasong bato lamang. Amen! Lahat magsabing, praise the Lord! Si Goliath, anong hawak niya? Eh kung higante yun, edi ang espada doon, napakalaki. Siguro mga 1 metro. Amen ba? Amen! Oh. Kaya nung bago siya humarap kay Goliath para makipagdigma, anong ginawa ng mga sundalo ni Saul? At ni Saul, nilagyan siya ng mga brakes plate, para panangga. Pero hinubad niya. Ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ang sabi niya, yun ang magliligtas sa kanya. Amen! Lahat magsabing, praise the Lord! At nangyari nga, mga minamahal, sa madaling salita, pinagtagumpay si David ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakita ng Diyos yung kanyang puso ay kanyang laging iniingatan sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ni hindi man siya mga minamahal gumagawa ng mali sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon during the time na siya ay nagsisimula, mga minamahal. Amen. At hindi doon natapos. After na siya ay magtagumpay, pagsubok na naman. Bakit? Pinuri nga siya ng mga Israelites, dahil siya ay nagtagumpay. Si Saul naman, nainggit. Amen. Amen. At dun sa pagkainggit ni Saul, hindi po birong inggit, dahil gusto niyang patayin si David. O, di ba? Buhay na ni David ang kanyang gustong kunin. Pero anong ginawa ni David? Imbis na patulan niya si Haring Saul, never niyang ginawan ng masama. Amen? Makita natin yung tunay na pag-ibig mula sa puso ni David, mga minamahal. Kaya dumating yung time sa kuweba. Oh. Nakita si Saul doon natutulog. Nasa kanyang kamay na ang buhay ni Saul. Pero never niyang sinaktan o kinuha ang buhay ni Saul. Amen? Amen! Yan ay pagpapakita ng totoong pagrespeto sa mga tinalaga ng mahal na Panginoon. Amen! Lahat magsabing, praise the Lord! At nung oras na yon, mga minamahal, dumating ang panahon, mga minamahal, na inilagay na siya ng mahal na Panginoon bilang isang tunay na hari sa bayang Israel. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit? Dahil nakita ng mahal na Panginoon sa buhay ni David, mga minamahal, kung paano niya iningatan ang kanyang puso na maging tapat sa lahat ng bagay, unang-una sa Diyos, mga minamahal, at sa mga palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at hindi siya binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng tagumpay ni David, kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang sabi ng 15, He fashioned their heart alike. He considered all their works. Amen. Siyang naguhugis ng mga puso nilang lahat na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Amen. Kasi kung ano yung ginagawa natin, yun yung nasa laman ng ating puso at isip, mga minamahal. Amen. Amen. At dun tayo titingnan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ano sabi ng Proverbs, mga minamahal? 4:23, kindly. Ito po ang sinasabi sa mga Kawikaan 4:23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang sabi diyan, mga minamahal, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amen. Sinasabi sa Kawikaan 4:23 na ang lahat ng ating ginagawa ay bumubukal sa puso, dahil ang puso ang pinakasentro at bukal ng katangian kung sino talaga tayo. Amen ba? Amen. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Amen? Amen. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masamang mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan,
Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Amen? Lahat magsabing praise the Lord. Eh, sabi nga ng Bible, di ba? Hindi daw masama ang pumapasok sa ating bibig. Anong masama? Ang lumalabas. Kasi galing sa ating puso. So, ano dapat na gawin? Guard your heart. Amen? Amen? Kasi dyan tayo titingnan ng mahal na Panginoon. Kung ano ang laman ng ating puso. Kaya sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po mahalaga kung anong narating natin. Amen? Kung anong pinag-aralan natin. Kung anong meron tayo, kung anong yaman, kung anong hirap meron tayo, ang titingnan ng mahal na Panginoon, yung puso natin na naglilingkod ng tunay at tapat sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Tapat, una sa mahal na Panginoon. O sa mga kabataan ngayon, sa ating mga magulang. Amen. Maraming kabataan ngayon, mga minamahal, pinag-aaral, ginagasusan ng parents, nagpupuyat ang mga magulang para mapag-aral ang mga anak. Pero ang ginagawa ng mga anak, akala mo tapat sa kanilang mga magulang. Tapat lang pala pag nasa bahay. Pero pag doon na, sa eskwelahan, ano na, bulakbol na, nagkakating class. Amen. Hindi po yan ang tamang pamumuhay bilang Kristiyano, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng gawa ng tao na masama, mga minamahal, lahat yan ay si Satanas ang may kagustuhan. Pero kung mabuting bagay, mga minamahal, lahat yan ang Diyos ang may kagustuhan, mga minamahal, at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng tao na iyong makakasama sa buhay, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang sabi nga ng Bible, mga minamahal, mag-ingat tayo dahil ang puso ay mandaraya. Amen. Amen. Pero kung tayo tapat sa mahal na Panginoon, naglilingkod sa Diyos, ang panahon at oras natin sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, bago tayo gumawa ng mga bagay ng ating mga ginagawa sa araw-araw, andyan ang ating pananalangin, mga minamahal, kaya tayo tinuruan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na bago tayo maghanap buhay, tayo manalangin, magpuri sa ating mga tahanan, mga minamahal, para maingatan tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pasalamatan natin sa Diyos na tayo binigyan ng totoong pastor na nangangalaga sa ating buhay espiritual, mga minamahal. Tinuruan tayo paano natin ganapin ng lubos ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabat kung ating magawa, mga minamahal, ng buong puso ang kalooban ng Diyos, doon tayo lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, alam niyo ba si Saul? Bago siya alisin ng mahal na Panginoon na maging hari sa Israel, simple lang ang kanyang ginawa. Pero mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. At hindi kinalugdan ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga sa, isulat nyo na lang, mga minamahal, take nyo na lang po. 1 Samuel chapter 13, verse 9 and 10. Nung time na sila'y maghandog sa mahal na Panginoon, and he offered the burnt offering. Iyon ay tungkol sa handog para sa kapayapaan, na handog na susunugin sa mahal na Panginoon. Ang dapat ang banguna ang propeta ng Diyos, si Prophet Samuel. Pero si Saul na inip. Sabi niya, and it came to pass that soon he had made an end, an offering and burnt offering. Pinadala niya yung at siya ang nanguna. Pero hindi nalugod ang mahal na Panginoon. Amen? Yun ang naging sani. Kaya sa buhay natin, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ano man minsan ang ating danasin sa paglilingkod sa Diyos, merong Kristiyano minsan nagsasabi, puro pagsubok na lang, mahal na Panginoon, puro pagsubok na lang. Huwag mong tanungin ang mahal na Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Sumusunod ba tayo sa mahal na Panginoon? Iniingatan ba natin ang ating puso? Tapat ba tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Baka yun ang dahilan, kaya puro pagsubok ang buhay natin. Amen! Dahil sa totoo, ang Kristiyano, kahit may pagsubok, hindi po nangangambayan. Amen! Pagtapat ang kanyang puso, kahit
Puro problema yan. Kahit minsan nandyan ang karamdaman, mga pabalik-balik, hindi nag-aalala. Amen? Kahit minsan kinakapos, minsan nandyan ang kabagabagan, mga minamahal, hindi nangangamba, hindi nag-aalala, sapagkat tapat ang kanyang puso sa mahal na Panginoon dahil alam niya, mayroon siyang Diyos na pinaglilingkuran na handang tutulong sa kanya sa lahat ng oras. Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang sabi ng 1 Samuel chapter 13, 11 up to 13, kindly. Dito po sa unang Samuel, Kabanata 13, ang mga talata po ay 11 hanggang 13. Dito po tayo sa 11. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin at hindi ka dumarating sa mga takdang araw at ang mga Filisteo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi, ngayon, lulusungin ako ng mga Filisteo sa Gilgal at hindi ko pa na ipamamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na itinuutos niya sa iyo sapagkat itinatagsana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord! Oh? Di ba? Gumawa ka ng may kamangmangan. Hindi pa raw siya nakakahilig sa mahal na Panginoon. Eh bakit mo pangungunahan ng propeta ng Diyos? Amen. Lahat magsabing, praise the Lord! Yun ang nakita na pagkakamali ni Saul sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya nirespeto ang propeta ng Diyos, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, aalisin siya ng mahal na Panginoon. Imbis, itatag sana ng mahal na Panginoon, for now will the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. No? Sabi niya, and Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not keep the commandment of the Lord thy God. Amen? Kaya wag nating madaliin ang Diyos. Amen? Hayaan lang natin ang mahal na Panginoon. Huwag natin pangunahan ang mahal na Panginoon. Kung anong ginagawa niya sa buhay natin, ang gawin lang natin, ingatan natin ang mga palatuntunan, ang utos sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sapagat doon tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon sa ating pagtalima, mga minamahal. Doon ka bigyan ng reward ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord! Sa lahat ng tumalima, mga minamahal. Rati-rati, nakikiusap lang tayo sa mga driver ng bus, sa mga jeepney driver, sa mga konduktor ng bus, para dumalo. Amen? Amen! Dahil wala tayong pamasahe. Grabe hirap ng buhay. Pero iniingatan natin ang pusong umiibig ng tapat sa mahal na Panginoon. Ngayon, ano na tayo? Hindi na magkasya mga sasakyan. Lahat ng masabing amen. Di ba? Totoo ang pangako ng mahal na Panginoon. Huwag mo lang madaliin ang Diyos, mga minamahal. Hayaan mong kumilos ang mahal na Panginoon. Manatili ka lang tapat na naglilingkod ng buong puso sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng imposibleng bagay papangyarihin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Iniisip ni Saul, mga minamahal, sa kanyang gagawin ay mabuti. Di ba? Pero sabi ng Bible, my ways is not your ways. My thought is not your thought. Sabi ng mahal na Panginoon. Totoo. Kaya sabi ni Samuel, nang dumating siya, sinalubong niya pa si Samuel. Sinalubong niya Saul para batiin. Pero nung paglapit ng propeta ng Diyos, ano ang iyong ginawa? Gumawa ka ng may kamangmangan. Kung isipin, sabihin sana ng propeta, salamat naman at inihandog mo na ako susunugin para hindi naghintay ang bayan. Pero hindi. May time frame ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. May time frame ang mahal na Panginoon. Kaya sa mga baguhan na narito, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. To all the beloved viewers, to live webcast viewer, now is the day of your salvation. Ito ang tamang panahon para tanggapin ang iyong kaligtasan
nagkaling sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya anong ginawa ng mahal na Panginoon sa lahat ng pagsuway na ginawa ni Saul? Ang Diyos mismo ang pumili mula sa kanyang puso. Kindly, last verse, Acts chapter 13, verse 22. Maganda po yung ating mga awit at manunugto. Ito po sinasabi sa mga gawa. Kabanatang 13 at ang talata ay 22. Amen. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila. Nasa ring namang pinatotohanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Amen. Palakpakan natin ng malakas sa mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal? Nasumpungan niya si David na gagawa ng kanyang buong kalooban. So doon pala malulugod ang mahal na Panginoon. Kung gagawin natin ang buong kalooban ng mahal na Panginoon, wala tayong pipiliin. Amen. Lahat magsabing amen. Wala tayong pipiliin sa mga palatuntunan at utos ng Diyos. Susundin natin. Amen. At doon sa ating pagsunod, mga minamahal ko, doon tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Minsan tayo po yung nagkakamali. Madalas yan, dahil bilang tao. Pero wag po tayong manatili dyan. Bumangon tayo, mga minamahal. Amen. Ingatan natin ang ating puso. Guard your heart. Amen? Dahil ang totoong nag-iingat ng kanyang puso, nananatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nananatiling umiibig sa Diyos. Amen? Nananatiling rumirespeto sa tawat propeta ng Diyos sa mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kanyang pamilya, mga minamahal. Lahat magsabing amen? At yan tayo tinitingnan ng mahal na Panginoon. Amen? Yung ating paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, like holiness, yung ating pamumuhay na may kabanalan sa paningin ng Diyos, sa ating pananamit, sa ating pananalita, galing sa puso natin yan. Lahat magsabing amen? Totoo na tumitingin ang Diyos sa puso. Sabi nung iba, ay, hindi naman tumitingin ang Diyos sa panlabas. Kaya yung iba, kahit na sabihin naglilingkod sila sa Diyos, pero walang kabanalan, mga minamahal, sabi ng Bible, without peace and holiness, we cannot see the kingdom of God. Amen? Kasi hindi mo iniingatan ang palatuntunan ng mahal na Panginoon, wala kang kapayapaan. Amen? At kung hindi mo iniingatan ang palatuntunan at ang salita, ang kautusan ng mahal na Panginoon, hindi mo nga magawa ang pamumuhay na may kabanalan. Pero dahil iniingatan mo, mga minamahal, nandito tayo. Kahit grabe ang, mabuti nga ngayon, malamig-lamig na. Amen? Ang mga nakaraan, ang heat index sa iba Sambales, nag-53. Isipin mo yan. Pero mga tapat na anak ng Diyos, mga minamahal, iniingatan nila, laging masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sino nagturo sa atin yan? Mula sa banal na kasulatan na ipinangaral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At sa lahat ng tumalima at sumunod, mga minamahal ko, pinagpala tayong lahat ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Palakpakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Sa panahong ito, mga minamahal, sa nalalapit na pagbabalik ng mahal na Panginoon, lagi natin tandaan, ang puso natin dinadaluyan ng buhay. Amen? Amen? Hindi lang buhay para huminga ka. Higit sa lahat, mga minamahal, buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating pusong ito, na nagmamahal at naglilingkod ng tunay at totoo sa mahal na Panginoon, dito natin may papakita kung gaano tayo katapat sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Tayo tumayo, mga minamahal, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, there is Jesus. Meron tayong mga baguhan. Kindly, pakisamahan po sila sa harap para tanggapin ang mahal na Panginoon. Sa ating mga beloved webcast viewer, manatili po kayong nakaantabay, mga minamahal, at kayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Muling lumalapit
banal na harapan. Laman ng puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at maglihim, sa'yo'y di maikukubli. Hallelujah. Kaya ako'y narito, sumusuko sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Puso ko'y iaalay sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ito ang lalabing araw, oras at panahon, lakas sa piling ko. Yes, there is Jesus. Hallelujah. Lahat sa buhay ko. Amen. Hallelujah, hallelujah. There is Jesus. Biyaya mo'y laging sapat, hindi ka nagkulang. Tulungan mo na masunod ang iyong loob. Hallelujah. At magtiwala sa iyo, anuman ang harapin. There is Jesus. Pagkat alam mo ang lahat, Hallelujah, hallelujah. buti sa akin. Yes, hallelujah. There is Jesus. Gawin nating panalangin ang awiting ito, maminamahal. Puso ko'y Alay sa'yo. Alam ng Diyos kung anong laman ang ating puso. Alam ng mahal na Panginoon kung paano tayo naglilingkod ng tunay at tapat sa Kanya. At dyan sa ating maglilingkod na yan, maminamahal. Dyan tayo bigyan ng reward na mahal na Panginoon. Hallelujah. ang lahat sa buhay ko. Alay sa'yo. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puso ko'y Ialay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon. lakas sa piling ko. Yes, there is Jesus, hallelujah. Lahat sa buhay ko. Amen, hallelujah, hallelujah. Puso ko'y Ialay sa'yo. Ialay natin ang ating puso sa mahal na Panginoon, maminamahal. lalabing Hallelujah, hallelujah. oras sa Ito natin sa mga bagay na espiritual ang ating puso at isipan. Hallelujah. Sa mga tiyan lugod, lubos na nalulugod ang mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito nalalabing araw ko, oras at panahon, likas sa piling ko, ang lahat sa buhay ko, alay sa'yo. Hallelujah. Ang lahat sa buhay ko. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ang lahat sa buhay ko, alay sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga beloved new brethren, newcomers, mga minamahal, kayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Sapagkat walang sino mang ibang nagdala sa inyo dito kundi ang Diyos. Ginamit lang
ang tao, mga minamahal, na nagdala sa inyo rito para lubusan niyo pong makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maging sa lahat ng ating mga live webcast viewer, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, ang lumalapit sa Diyos, kinakailangan may pananampalataya dahil kung wala, hindi po malugod ang mahal na Panginoon. Amen? Sa oras na ito, nakita ng Diyos ang inyong pananampalataya. Pangalawang reglamento ng kaligtasan, pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Wala nakaabot sa kalulatian ng mahal na Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pangatlong reglamento ng kaligtasan, bautismo sa tubig. Ang sabi ng Biblia, mga inamahal, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pag nagpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, mayroong ipinangako. Ano yan? Ang Espiritu Santo. After kayo magpabautismo sa tubig, mapatawad ang inyong kasalanan at darating ang Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, mga minamahal, darating sa atin ang kapangyarihan, pagdating ng Espiritu ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan labanan ang gawa ng kaaway. Mga bisyo, mga nagagawa ng tao na hindi tama, mga minamahal. Mapaglabanan mo na yan sapagkat may Espiritu ka ng Diyos. Gaano kahalaga ang Espiritu ng Diyos? Mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa atin paano natin mapaglingkuran ng tapat at tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad na inyong napakinggan mga patuto, kung paano sila binago ng mahal na Panginoon, paano nila sinunod ang salita at palutungtunan ng mahal na Panginoon dahil sa Espiritu ng Diyos na nananahan sa buhay nila. Purihin ang mahal na Panginoon kayo sa oras na ito. Tanggapin niyo po ang mahal na Panginoon. Inyo po itaas ang inyong kamay. Tanda po na inyong pagsuko sa mahal na Panginoon. Tanggapin niyo po ang ating dakilang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa maigsim panalangin ng pagtanggap. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula nang ako ay magkaisip sa mundong ito. Pumasok ka po sa aking puso at linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Habang nanatili po nakataas sa inyong kamay at nakapitan yung mga mata, makipagunay po sa mahal na Panginoon, kami naman po ang mananalangin sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang mga baguhan, maging lahat ng aming mga beloved live webcast viewer, mahal na Panginoon, nalalaman mo kung sino sila, mahal na Panginoon, tao sa puso ng sitanggap sa iyo. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, pumasok ka sa kanilang puso, baguhin mo sila, gawin mo silang tunay na Kristiyano, bigyan mo silang pagkakataon na mapaglingkuran kanila sa Espiritu at sa katotohanan, mahal na Panginoon. Sulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay, iligtas mo sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Nawa, hindi itong una't huli na kanilang paglilingkod sa bagkos ito po maging simulain at maratnan mo sila na patuloy na naglilingkod sa iyo. Bless them, Lord, through the leading prayer, beloved and honorable evangelist Will D. Almeida. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. God bless you po sa lahat ng ating mga baguhan. Mga minamahal, magpatuloy po kayong dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon at mamaya, after natin banal na gawain, meron po tayong bautismo. Libre po yan. Wala pong bayad. Matanggap ninyo ang biyaya na galing sa mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa ating banal na gawain at tayo po'y dumako sa pananalangin sa lahat ng ating mga pangailangan. Mga minamahal, anuman po ang ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon. Wala pong imposible sa ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran sa gawain ito ay buhay at makapangyarihang Diyos. Mga minamahal, tumutugon ng panalangin, mga minamahal. Kaya sa oras na ito, tayo po'y manalangin, mga minamahal ko, hallelujah sa lahat ng ating pangailangan. Hilingin natin sa ating mahal na Panginoon. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, kami po, Diyos, ay narito sa pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang patuloy mo pinagkakaloob sa amin, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, kami po'y patuloy na humingi ng kapaturan sa lahat ng aming pagkukulang, mahal na Panginoon. Nalalaman mo, Diyos, lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mga
kailangan nila, mahal na Panginoon, mga kagalingan sa karamdaman, mga pinansyal na pagpapala, pisikal, mahal na Panginoon, na pangatawan, kalusugan, ipagkaloob mo, Diyos, at higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang mga espiritual na pagpapala, ipagkaloob mo sa iyong mga anak, at special na yung panalangin, aming minamahal, ginagalang mga pastor, patuloy bigyan ng mahabang buhay, kalusugan, kalakasan, sa kanyang pisikal na katawan, sampu na lahat ng mga beloved children, mahal na Panginoon, Almeida family, mahal na Panginoon, hallelujah, maging sa lahat, na aming minamahal, ng mga kapatiran na narito, mahal na Panginoon, pagpalain mo, maging sa lahat ng mga baguhan, ang kanilang mga prayer requests and spoken prayer requests, God, tugunin mo, mahal na Panginoon, sa iyong malang kaparaanan, mahal na Panginoon sa Kristo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mga minamahal, ating pong ipatong ang ating kaliwang kamay sa parte kung saan naroon ang ating mga karamdaman sa ating pisikal na katawan, at yung ating kanang kamay sa ating ulo, isipin po natin na ating minamahal, ginagalang mga pastor, nag-lens sa atin, kung wala naman po tayong karamdaman, meron tayong kahilingan, itaas po ang ating dalawang kamay, mga minamahal, wala po imposible sa Diyos. Lahat na ating hinihiling, hihiling tayo sa Diyos ng may pananampalataya, at yan po'y atin ang makakamtan. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo po'y dumako sa ating masiling. Sabay-sabay po tayo, sabayin natin ang lahat ng uri ng mga karamdaman. O pong papagpala naming Ama, Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, sama-sama po namin sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman, leukemia, tuberculosis, cancer, diabetes, enlargement of the kidney problem, ulcer, anumang uri ng mga karamdaman, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Sicknesses be healed. Be healed and be blessed. Carnality, lust of pride of life. Cast out in Jesus' name. Kahirapan, mga bisyo pa natin lumay siya sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Vice began in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon, maminamahal, at bilang pananampalataya, maminamahal na lahat ng ating hiniling ay atin na pong nakamtan sa mahal na Panginoon. Tayo po ay sisigaw, maminamahal, sabay talon ng 3 beses, maminamahal, at isigaw po natin ang tinig ng pagtatagumpay, ang hallelujah, praise the Lord. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Puri na ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakilay tangi sa ating banal at makapangyarihan Diyos lamang, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, maminamahal. At we love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Maminamahal, sa oras na ito, tayo po'y dadako, maminamahal, sa ating mga announcement. Ibinibigay ko po pagkakataon to my beloved co-worker, beloved Brother Randy Ikban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Puri po ating happy mga Jesus. God bless you po sa ating blood picture, sa pinapalang salita natin dakilang Diyos na ating narinig sa hapong to. Praise the Lord. At manimahal, at bago tayo dumako manimahal sa ating regular announcement, tayo po kukuha po ng special offering para po sa patuloy manimahal na paggawa natin sa bahay sambahan dito sa lugar na ito. Manimahal, ang special offering manimahal ito ay ginagamit natin sa balagawain natin dakilang Diyos. Kaya manimahal, kayo po huwag magsasawa magbigay ng sa ating dakilang Diyos, manimahal pang kayo patuloy na pagpalain nating mga pensos. Praise the Lord. At manimahal, kung wala po ating beloved Kuya Ronaldo para sa ating special offering. At manimahal tayo dumalangin sa ating mga pensos. O ba dakilang magkapalan ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo mga pensos. Mahal Panginoon, sa panalangin na aming minamahal, ginagalang Banghilista, Willis Dalmeda, mahal Pensus. Narito po, mahal Panginoon, ang iyong mga minamahal na anak na walang sawa, nagbibigay, nagtatapat para sa gawain ng Diyos. Kaya dalangin namin sa iyo, mahal Panginoon, patuloy mo silang pasaganahin, patuloy mo silang pagpalain, mahal Panginoon, hallelujah pa sila patuloy na makapagbigay sa gawain, mahal Pensus. Papalain mo, mahal Panginoon, ang bautis sa amin, O Diyos. Ganoon din namin kapatiran na gustong mabigay subalis kawalan, bigyan mo sila ng pagkakakitaan, mahal Panginoon, pang sa aming susunod na pagkakatipon, sila rin ay makapagbigay sa balagwayan. Pagpalain ko, mahal Panginoon, sa hapong to, at sa panalangin na aming minamahal, ginagalang Banghilista, ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa Diyos, sa kapwa, sa salita niyang banal, yaman nating sundin, ipagpatuloy natin, magbigay upang
sa magbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa magbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa magbibigay mayroong buhay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinamahal pa Jesus. God bless you po manimahal sa iyong pinagkaloob para po sa walgawain nating dakilang Diyos at pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos na higit pa po sa ating inaasahan. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At manimahal sa darating na Wednesday ay patuloy po ating walgawain sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ganon din manimahal sa araw ng Friday. Ito po yung overnight prayer na manimahal. Tayo magsisimula po ng alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw ng Sabado. At sa darating na linggo manimahal ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating balagwain sa lugar na ito. At tayo magsisimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 o alas 3 ng hapon. Praise the Lord. At manimahal, huwag po nating kalimutan, panoorin manimahal ating TV program sa PTV Channel 4. Ito po yung araw ng Sabado at ito po yung magsisimula po ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Praise the Lord. At manimahal, meron tayong lehans, counseling at water baptism after po nating pananambahan. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At manimahal sa ating pag-uwi, tayo mag-ingat manimahal sa ating pagmaneho at sa ating pagtuwid dyan sa may highway manimahal. At hintayin po natin ang senyas natin mga marshal bago po tayo manimahal tumawid sa highway sapagkat mabibilis po manimahal ang mga sasakyan dyan. Kaya inulit ko manimahal ay ating pong hintayin ang senyas ng ating mga marshal bago po tayo tumawid sa highway. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At manimahal, kung wala pong ibang idaragdag na announcement, tayo sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating pinamahal pa Jesus. At narito po ating beloved preacher, ating beloved Kuya Jose, para po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay manalangin, praise the Lord. Hallelujah. O magpala namin ang mga Diyos sa banal makapangyari sa lahat, sa banal pangalan mo ang pinakamamahal, Jesus. So nandalangin po na aming minamahal, ginagalang Evangelista, Hudistra, Almeida Malapinoon. Kami po ay ito sa puso, nagpupuri, nagpapasalamat dakilang Diyos sa iyong natapos na biyong banal na gawain Malapinoon. Maraming salamat po dakilang Diyos, hallelujah. Sa mapupuring awitin namin ni Alay sa iyong Malapinoon, hallelujah. Sa mabuhay na patutuo na aming napanginggan, nagmumula sa aming minamahal na kapatiran Malapinoon. Sa aming minamahal na kapatiran na patuloy na nagtatapat, nagbibigay sa iyong banal na gawain Malapinoon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, pagbanaman na iyong matamis at banal na presensya Malapinoon. Maraming salamat po dakilang Diyos. Hallelujah sa iyong banal na silita Malapinoon. Naging pagkain ng aming kaluluwa Malapinoon. Maraming salamat po dakilang Diyos. Hallelujah. At dinadalayan po namin ang aming minamahal ginagalang Evangelista, Willis Almeida Malapinong, patuloy na siyang bigyan ng kalakas ng kalusugan, mahabang buhay. Patuloy pagkaloob mo sa kanyang Malapinong para patuloy kayong pangunahan sa aming paglilingkod sa iyo Malapinoon at sa aming minamahal na kapatiran sa kanilang pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan. Pag-ingatan mo po sila para tingin ng maluluhati sa kanilang tahanan Malapinoon. Pagpalain mong bawat isa amin. In Jesus' name we pray. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinamahal pa Jesus. God bless po manimahal. At we love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more abundantly. Praise the Lord. Manimahal, tayo magkamayan. Yes, I love you with the love of the Lord.